sensitibo kayo, wag na kayong mag-abroad. Diyan na lang kayo manahimik sa Pinas kasi kung andito sa abroad, hindi nyo alam ang ugali na magiging amo nyo. Hindi naman siya sinabihan na ayaw siya ng amo niya. Hindi naman siya sinabihan na ang trabaho niya hindi tama. Sabi niya sa akin, pagsabihan ko siya. Tapos nung pagsabihan ko, yung nainis siya, tapos nagalit siya, parang nainis siya, umiyak pa siya, nasabi, kung ayaw daw sa kanya ng amo niya, babalik daw siya sa agency. Yung parang nagmamalaki ka, hindi ka dapat magmalaki kasi nandito ka sa ibang bansa. Kailangan mo ng pasensya, kailangan mo ng pagtitiis. Kung ganyan ka kasensitibo, umuwi ka na lang kasi mahihirapan ka talaga humanap ng amo kahit na ang amo ko talaga, ang anak ng amo ko, yung amo mo ngayon, napakabait na niyan. Sa totoo lang, napakabait ng mga amo ko. Kung sa trabaho, okay, sa trabaho wala akong problema. Dito sa 18 years ko na, running to 18 years na ako dito. Sa trabaho talaga, dinadala pa ako minsan sa ibang bahay. Nung bago pa ako, sobra-sobra din naman ang pagtitiis ko. Alam mo, hindi naman talaga tayo gusto ng amo natin sa umpisa. Kailangan nila, may makita sila na maganda sa yung katangian para gustuhin kanya. Hindi yung akala mo, magbebeg sila na gustuhin ka. Hindi ganun yun. Dapat ikaw gumawa ng paraan na gustuhin ka ng amo mo. Hindi yung iiyak ka, ngangal-ngal ka. Kunting ano lang, ngangal-ngal ka na, o diba? Sayang lang yung laway na pinapayo mo sa kanya. Tapos yun pa rin yung isip niya, yun pa rin ang gusto niya, o diba? Pinautang ko siya. Hindi, ayaw talaga ng amo ko na bigyan siya ng pera. Kaya ako talaga nag-offer na pautangin ko muna siya ng ng 200 para dun sa pamilya niya. Sabi ko naman sa amo niya na pag sweldo niya, sabihin mo sa akin kasi sisingilin ko yung 200. Tapos ngayon uuwi na siya, ngayon magpapabalik siya sa agency. Alam mo yun, ang ano ko lang, ang point ko lang dito, kung mahina ang loob nyo, kung sensitibo kayo, wag na kayo mag-abroad. Tapos yung nasa Pinas pa kayo, gusto nyong lumipad na, naiinggit ka sa mga kasama mo kasi nakalipad na. Kung hindi mabait ang amo mo, bibigyan ka ba niya ng pera, na nasa Pinas ka pa lang, bibigyan ka niya ng pera para panggastos mo na hindi ka pa nag-uumpisa magtrabaho, o tapos ngayon sasabihin mo hindi ka gusto ng amo mo. Sa utak mo lang yan na hindi ka gusto ng amo mo. Ang point ko dito yung mga sensitibo na mga baguhan, yung mga masyadong maramdamin, yung masyadong konting kibot lang, wag na kayo mag-abroad kasi hindi kayo magtatagal dito, sa totoo lang.